Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. My beloved child, I miss you. Amidst your busy life, I long for our connection. No matter how far you've strayed, I'm ready to embrace you. I know the weight you carry. You don't have to carry them alone. Come home. I long to celebrate your return. Forgiveness is waiting for you. A feast is waiting for you. I am here, and you are deeply loved. Once again, welcome to the last talk of our series, Dear Prodigals, study on the book of Deuteronomy with the big message, You have a mission. Una kong sasabihin dito ay huli na ito hindi lang ng Deuteronomy, kundi ng buong Pentateuch, buong Torah. Alam niyo na po yan kung nang sinusubaybayan niyo, no? Ano po yung Torah? Yung Pentateuch, yung unang 5 aklat ng Biblia. Gabi! Kung sinusundan niyo po, abay, nag-Bible study tayo mula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. At pagtatapos na po yan, at atin pong tinatapos ngayon ang huling aklat ng 5 aklat na to na nauna sa Lumang Tipan, Deuteronomy. Alam niyo po, pag patapos na yung kwento, pag Disney yan, and they lived happily ever after. Yan na yung hahalikan na nung prince, yung prinsesa. Magiging tao na uli siya, di ba? Kung ito'y palaka o ito'y beast. At may grand homecoming yung hero kung saan may parangal and may fireworks and there's a partying and singing and dancing. Happy ending. Sabihin yung lahat, happy ending. But for some reasons, I'm gonna burst your bubble. After Moses, kung naalala nyo last Sunday, gives a long speech on blessings and curses, remember? Ito na yung kanyang pamamaalam. Basahin ko sa Deuteronomy 31:2. I am now 120 years old. Tandaan na ni Moses, no? 120. And I am no longer able to lead you. The Lord has told me, you will not cross the Jordan River. Oh, ang ending ng Deuteronomy, si Moses, mamamatay na.
Okay naman yon. Talaga namang may mga pelikula naman talagang namamatay yung bida. Kaso, basahin ko ha. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, just as the Lord had said. Nasundan niyo yung sinabi niya? Namatay po siya na hindi siya nakapasok sa lupang pangako. What? Di ba siya nga yung namuno dun sa bayan ng Israel at dumaan sa katakot-takot ng mga pagsubok para mahatid ang bayan ng Diyos sa lupang pangako? So si Moses na ginamit ng Diyos, dakilang propeta, dakilang pinuno, hindi nakapasok. Hindi lang yun. Wala namang binanggit man lang na grand tribute, di ba? Or nakapasok man lang sana siya kahit isang araw sa wala. Kaya kung iisipin nyo, parang ang lungkot naman na ending nito para dun sa bida. Kung sinusundan nyo ng kwento ni Moses. But this book and this talk will welcome you to reality. And I'm not gonna jump the gun, but I'm gonna tell you, sometimes endings are not happy. But you know why? Ask me why. Because they're not the full ending yet. Gets nyo? Kaya kung nanonood ka ng Marvel, huwag kang uuwi pag hindi pa tapos yung mga letra-letra. Kasi sa huli nun, mayroon pang kasunod. End credits. Kaya pag-aralan natin at pakinggan ng maigi, may sinasabi ang mga ending na ito. Gigisingin muna tayo, matatauhan muna tayo, mag-iisip, pero hindi tayo iiwanan ng walang pag-asa. Yan ang salita ng Diyos. Alam nyo, ang Bible, hindi niya tinatago yung mga malulungkot. Meron nga mga iskandalo pang kwento sa Biblia. At gusto natin yun. Kasi the Bible is never meant to be a, happy bedtime story. No. Of course, it's full of amazing stories of miracles and wonders. Pero reality din ng Biblia. Kaya nga the Bible does not sugarcoat this fact. Life is difficult. Nung bata ako, pag kumakanta kami ng mga kanta sa simbahan, paborito namin yung all of your troubles will vanish like bubbles. Parang ang isip pag lumapit ka sa Diyos at namuhay kang Kristiyano, ay mawawala lahat ang iyong mga problema. Pati mga tagyawat mo mawawala. Makinis na lahat. Masaya ang buhay. Walang problema. Tingnan niyo po ako. Hindi po totoo yun. Story after story after story, it is being told us that the Bible, life, does not preach about comfort and convenience. Nope. But hey, that's what the world teaches us, hindi ba? Most people in this world, here and now, worship these twin gods of comfort and convenience. Ayaw nga natin nahihirapan eh. Kaya ang Diyos minsan nalilito eh. Pag umuulan, gusto natin uminit. Pag uminit, gusto natin umulan. Pero nung nag-ismag na, hindi na natin alam, ulan ba to o init? Ay, mamaya, tutuloy ko po yung kwento sa ismag na yan dahil nangusap din sa atin ang Diyos dyan. Kaya alam nyo, nabasa ko ito. Mukhang totoo, pakinggan nyo. We live in a culture of complaint. Ako'y paikot-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kahit nga sa ibang bahagi ng mundo. At nakikisalamuha sa bata, matanda, mayaman, mahirap, nagtatrabaho, negosyante.
Pag ako'y nasa feast, ayan, I feel so much gratitude and thanksgiving. But did you notice sa labas, sa opisina, sa bahay, sa eskwelahan, mas maraming nagreklamo ngayon? Lalong-lalo na sa social media. It has become a culture of complaint. Reklamo mula sa weather, mula sa presyo ng bilihin. Of course, I'm not saying it's wrong. Pero napansin nyo, lahat nagreklamo. Pero alam nyo kung ano ugat ng reklamo? At the bottom of it, tanong nyo ano? Ito pa isa, sinasabi nila. Ito daw ang henerasyon ngayon. It's a generation of entitlement. Sabihin yung lahat, entitlement. Ang ganda nga nito Nakatago dun sa entitlement is entitle me. Sinabi din ni Father yan kanina Dapat ako lagi ang bida. Nasa akin ang atensyon. O kaya dapat laging kumbinyente at komportable. Naku, ako po'y may paaralan. At salamat, maraming mga magulang na nakikita ang aming ginagawa. Pero kung kayo po ay may negosyo, kayo ay nagtatrabaho, mas madalas pa rin ang nakikita ng tao yung palaging kulang. Yung palaging wala. And what you do will never be enough. Palaging hahanapin yung wala. Bakit? We are entitled to a better world, to a better service, to better attention, to better ganun. This week, I really had another full week. Nag-talk ako sa one of the top companies in the country, in fact, in the world. No? At I was asked to talk about quotients. Alam niyo po yung quotients? Ang dami na ngayon yan ang quotient po is a degree or amount of something. Kaya na din yun na to. Q, IQ, EQ. Ang dami na ngayon yan. May SQ na nga. Mayroong PQ. Ang dami ibig sabihin yan Nung unang panahon, ang pinakasikat o alam lang natin, IQ. Yan ay kinoy ni William Stern noong 1912 pa, isang German psychologist. Akala natin noon lahat, basta okay ka sa IQ mo, matagumpay ka na sa buhay. Talino yan hindi ba? Ay, ngayon na-discover nila, hindi talino lamang ang magbibigay tagumpay sa buhay. Alam nyo, kasi ang IQ na yan, mayroon ng SQ, social quotient, mayroon ng EQ, emotional quotient, mayroon pang ang spiritual quotient, mayroon pang ang creativity quotient. Ang dami ng Q. Pero sabi ng mga eksperto, ang tunay na Q na magpapatagumpay sa iyo ay yung AQ. Alam niyo kung ano yun? Adversity quotient. Yan daw yung marunong kang humarap sa mga problema sa buhay. Hindi yung sanitize lahat. Kaya nga yung mga, hindi ko nilalahat, but I know from where I stand kasi educator ako for the past 40 years Kitang-kita ko po yung mga kabataan, mga estudyante at mga magulang noong unang panahon. Di ba? Noon, carry natin yung matulak ng konti, carry natin yung madapa ng konti, Ngayon, lahat, pag natulak ka lang, may dala ng abogado yung magulang. Nabully ang anak ko, didemanda ko kayo. Sabi ko nung bata ako, natulak din naman ako, pero may Tagalog niyan Yung lahat na lang ay iniinda mo. Ang tawag nung bata kami, lampa. Nalalampa ka kapag hindi ka matatag na humarap. Kaya sabi ng mga eksperto, minsan daw, hayaan natin ang mga anak natin o kahit tayong mga adult na humarap sa hirap ng buhay. Bakit tayong mga nagtagumpay, tayong mga magulang ngayon? Kasi hinarap natin yung mga pagsubok noon. Nainitan tayo. Pinagpawisan tayo, naghugas tayo pinggan, umakyat tayo sa puno, nasugatan tayo, natukso tayo. Ayaw natin yun, pero carry natin. Tumatag ang ating mga buto. Tumatag ang ating damdamin. Carry natin. Ngayon, makanti mo lang ng konti. Noon, okay lang. Ngayon, aray! Kukulong na ako sa kwarto. Ayoko na. Masyado daw naging sensitive ang mga tao. Hindi ko sinisisi.
lalo na nag-pandemic. Kaya lang yan daw dapat ang ituro natin sa mga bata, kahit sa atin. Sabi ni Bruce Lee, ilan na si Bruce Lee? Don't pray for a comfortable life. Pray for strength to face a difficult life. Why? Because life is difficult. Because there will always be challenges ahead. Huwag nating ititrain ang ating mga anak sa isang buhay na walang problema. Dahil pag yan lumabas sa totoong buhay, matatraffic yan. Pipila yan. Talagang merong mga manluloko, merong mabubroken hearted yan. Hindi naman lahat ng unang liligawan nila, oo kagad ng oo, makakaramdam ng sakit yan, ng rejection. Kaya pag hindi natin sila hinanda, yun, madaling bibigay. Uulitin ko ulit, life is difficult. There are challenges ahead. At alam nyo ba, kahit sa kasaysayan, kahit sa literatura, sino yung mga taong itinanghal natin? Sino yung mga naging bayani? Whether fiction or totoo. Yun ba yung mga walang hirap na pinagdaanan? Hindi. Ang tinatanghal natin ng mga bayani, dumaan sa matinding pagsubok. Tignan nyo sa literature na lang. Nagturo po akong literature. Whether it's the classics of the Iliad, the Epic of Gilgamesh, Ramayan, Mahabharat, the Monkey King, kahit sa atin, Bihag ni Lamang, lahat po yan, kahit sa kasaysayan, mga bayani natin, nakipaglaban, dumaan sa hirap, walang nagtagumpay, walang naging bayani na hindi dumaan sa matinding pagsubok. At yan ang ginagawa ng marami ngayon sa mga kabataan. Huwag masyadong mahirapan. Kaya nga nagiging bayani kasi dumadaan sa hirap. Kaya nagtatagumpay. Iniiwas natin sila doon. Alam niyo, ang tinuro ko po noon, world literature. Halos daw lahat ng mga kwento ng mga epiko galing dito sa The Odyssey. Si Odysseus, if you know your literature. Pero yan po, parang yan ang template ng mga epic stories. Dadaan ng maraming pagsubok. Noong unang panahon, lalaban sa higante, lalaban sa dragon, di ba? Tapos tatawid ng bundok, tatawid. Think of Lord of the Rings, think of Chronicles of Narnia. Kahit nga yung mga Avengers, kahit nga yung mga Justice League, kahit nga si Ant-Man, dadaan at dadaan sa mga pagsubok. That's the story of life. In fact, pag sinabi nating life is an adventure, parang ang sayang pakinggan. Pero sa Tagalog, alam niyo ba ang adventure? Ang Tagalog? Ibig sabihin nun, pakikipagsapalaran. Dadaan ka sa mga matitinding pagsubok. Dadaan ka sa mga risks. In fact, tignan niyo ang template ng mga epiko. A hero lives his comfortable life at home. Palaging ganyan yan eh. Tatawagin ka, mukhang petik-petik ka na, okay naman ang buhay mo, biglang maglalakbay ka. You embark on a long journey. And then you will have many trials. And then you will find your purpose. Bakit ka maglalakbay? May treasure. May ring that will unite them all. Tatawagin mong my precious. Diba? Laging meron kang hahanapin. Whether it's the Tesseract or ano pang hinahanap ng mga Transformers o ni Loki, mayroong purpose. O ililigtas mo yung prinsesa or ililigtas mo yung isang naaping bayan, lalabas ka sa iyong comfort zone. Pagkatapos makikipagsapalaran ka hanggang sa magtagumpay ka. Hindi ka kaiba sa Biblia. Think of Abraham, think of David, think of even the apostles, if you may, na nangingisda, biglang tinawag ni Jesus, maiistorbo ka sa iyong papetik-petik na buhay, simpleng buhay. Why? Because God designed us not for pleasure. Hey, I'm gonna shout that from the rooftops. That's what this talk is telling us. Hindi tayo nabuhay para maghanap ng convenience. Although convenience is not bad. I'm not saying it's wrong, it's evil. No. But that's not the highest reason for living. We have a deeper purpose.
Kaya, reality check ulit Gusto nyo talagang buhay Kristiyano? Nung bago ako sa charismatic, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang, ang saya! Ano po yung mga kwento ng mga Kristiyano? Ang saya! Kwento ko sa inyo. Si San Pablo, pinugutan ng ulo. Si San Pedro, pinako ng pabaliktad. Yung iba, mga nilubog sa kumukulong langis. Yung iba, mga pinakain sa leon. Christianity is not a cute bedtime story. Sinong dalawang santo natin sa Pilipinas? Ano ang mga kwento na? Si San Lorenzo Ruiz ay talagang tinorture sa Japan. Si Pedro Calungsod ay talagang pinatay. Sinibak, di ba? Sinibat. Christianity is not a walk in the park. Well, salamat sa Diyos, hindi naman tayo pinapapugutan ng ulo o pinalulubog sa langis. Pero kung tayo ay dumadaan sa hirap, tayo ay dumadaan sa pasakit, makinig kayo. Merong purpose si Lord dyan. Meron. Kaya naniniwala ako na imbis na iwasan siya, hanapin ang mensahe ng Diyos. Kaya kung iisipin mo, bakit ang buhay ni Moses parang ang lungkot? Umpisa pa lang kasi, di ba si Moses, di ba baby yan, pinapatay yung mga bata, parang foreshadow na papatayin yung mga baby nung si Jesus na pinanganak, di ba? Pinapatay ni Herod. Sa kanya naman, Pharaoh, nilagay siya sa basket, hindi ba? Romantic nga yung una Nakita siya, lumaki siya sa palasyo, kung napanood yung Prince of Egypt, hindi ba? At lumaki siyang royalty, prinsipe siya. Pero palagi, mayroong conflict na mangyayari. Hindi lang sa pelikula, sa totoong buhay. Hindi pwedeng papetik-petik, hindi pwedeng all about comfort and pleasure. Nakapatay si Moses Actually, may pinatay siya. Nung nakita niya, inaapi yung isang Ebreo. Dahil doon, tumakas siya, nagtago sa disyerto. At okay na buhay niya. Okay na. Nag-asawa siya si Zipporah. Tahimik na ang buhay. Tahimik. Sabihin yung lahat, tahimik. Ayan. Yan ang gusto natin Peaceful life. Ito lagi ko sinasabi. Makinig kayo. Pag magulo ang buhay mo, ang Diyos bibigyan kanya ng katahimikan. Amen? Pero, wait. Pag sobrang tahimik ang buhay mo, ang Diyos guguluhin kanya. Totoo yan. Kasi nung si Moses, okay na, biglang nagpakita ang Diyos sa umaapoy na bush at pinalapit siya. At nako, pinabalik siya sa Egypt. Tandaan niyo, nagtatago nga siya dun. Pinabalik siya at this time, pinabalik siya para sabihin sa Pharaoh, palayain niyo ang Hindi mahirap. Hindi madali yun, Kalabanin mo isang superpower noon. Egypt, ginawa niya yun. May 10 plagues, hanggang sa sila'y pinalaya na, bumuka pa ang dagat. Naku, one of the most amazing stories in the Bible, ang kwento ni Moses at ng mga Israelites. You know the story. Hanggang sa sila'y nasa disyerto, 40 years in the desert, nakipaggera at ang daming himala ng Panginoon. Beautiful. Epic. Kaya iniisip mo yung ending nito, di ba si Moses yung ending niyan, naalala ko yung mga palabas nga ni FPJ. Pag nanalo na siya, napatay na niya at kalaban niya, pag yung ending niyan, palagi yung mga tao nakalinya ng maganda, kumakaway sa kanya. Diba? Flavio! Tapos. Diba? Parang may grand ending. So iniisip natin si Moses, after all of those things, may grand ending. Abay, ang grand ending namatay ng ganun-ganun lang, hindi man lang nakapasok dun sa pangako. So if you think about it, did God fail Moses? Matapos magawa lahat yun, ano yun? Ganun-ganun na lang? Kayo po, tayo, isipin natin, ang daming answered prayers ni Lord. Binasa pa kanina ni John Ben, ang daming answered prayers. Amen? Pero wag tayong, reality check tayo. Marami din kayong prayers hindi sinagot. O marami kayong prayers hanggang ngayon walang sagot.
Ilan sa inyo ang nagdasal para matanggap abroad tapos biglang na-deny sa visa? Ako po 4 na beses na-deny. Buti pa si Jesus, 3 beses lang na-deny ni Peter. Ako 4 na beses denied. And I was already a preacher. Ilan po sa inyo ang nagdasal na gumaling ang isang kamag-anak, pero iba naging sagot ni Lord? Ako lang po, sa tagal-tagal ko na, ang daming kong pinagdadasal na mga mamamatay na, may mga nabuhay. Amen. Pero marami-rami din akong pinagdasal ko, pagkadasal ko, pag-uwi ko, namatay. Gusto niyo pagdasal ko kayo? May 50-50 naman yung batting average ko malay niyo. But what am I saying? What am I saying? Not everything happens according to how you want it to be. And not just because you go to the feast, not just because you pray, not just because you're a Christian, lahat ng gusto mo, yun ang magaganap. Reality check. And the Bible tells us that. Ito yung iiwan ko sa inyo, bago pumasok si John Ben, para lalo niyong makita ang sinasabi ko. Pag sinagot ng Diyos ang dalangin mo at nangyari ayon sa kagustuhan mo, Amen! Praise God! Talagang may Diyos! Pero paano kung hindi? What if things happen not your way? When things don't go as planned? When your marriage fails? When somebody in the family dies of an illness? Yung mga anak mong pinalaki mo ng tama, bakit napakiwa ka? Anong naging kasalanan ko dito? Ito tanong, will you still trust God that He is still in charge and in control? Sasagutin yan ni Brother John Ben. Ang ganda, no? Kasi nga, paano pag things are beyond your control, what do you do? And we continue, itutuloy natin yung story ni Moses. Kasi di ba, Moses failed actually. Dapat kasama siya sa promised land di ba? If you've been following our story, kasama siya dapat, but he failed. So what did God do next? So nung Numbers sinabi na to, that he will not enter, inulit-ulit nung Deuteronomy nagsimula. Basahin natin, Deuteronomy chapter 3, verse 27 to 28. Ang sabi doon, take a good look, but you may not cross the Jordan River. Instead, commission Joshua and encourage and strengthen him. For he will lead the people across the Jordan. He will give them all the land you now see before you as their possession. Joshua was anointed to lead the Israelites after Moses. And you might be wondering, Brother JB, anong matututunan namin dito? Ako din inisip ko Dahil kailangan ko ibigay sa inyo, so nagdasal talaga ako. Ano nga bang mensahe nito, Lord? So as I was reflecting deeper, I realized this fact. Are you ready? God's work will continue to happen even if people fail along the way. Ang ganda, di ba? Kasi minsan nakala mo, stuck na ako, Lord. Kasi yung boss ko, ganito Stuck na ako, Lord. Kasi yung pamilyang pinanggalingan ko, ito yung problema ng pamilya namin Lord, stuck na ako kasi yung mga relationships ko in the past, ito na But God is telling you today that He will not let the failure of other people limit your entry to the promised land. Are you getting that? Ibig sabihin, may pag-asa. Tingin sa katabi, sabi mo sa kanya, may pag-asa ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Pero ang question, pwede rin kasing ganito. On the other side of it, what if you fail? Diba? Say for example, you are a parent. You are a leader in your company. Ikaw yung leader. Ikaw yung boss. Ikaw yung may-ari ng negosyo. May pinapagawa sa'yo ang Diyos. What if you fail? What will happen? Ask me, what will happen? It's the same. God's work will continue to happen even if people fail along the way.
So, ibig sabihin, kung nagkamali ka in the past at hanggang ngayon, dala-dala mo yon kasi nagkamali ako dati, kaya ganito kami ng asawa ko. Kasi nagkamali ako dati, kaya yung mga anak ko, ganito na ang tingin nila sa akin. Kasi nagkamali ako dati, kaya hindi na ako nire-respeto ng mga tao dito sa opisina. God is telling you the same. Even if you fail along the way, He has a plan for you. So, ang question lagi is, gusto mo ba nakasama mo ang Diyos o hindi? Kasi regardless if you fail, if you crumble, no matter what happens, as long as you're with God, He will always bring you to a better place. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So piliin natin na kasama natin siya. Kaya gusto ko rin yung gospel today. Di ba yung gospel today, medyo inggitan eh. Yung naunang pumasok, sabi niya, babayaran ko kayo, ganito, okay kami sir. Yung pagdating ng dulo, 6:00 na, sir, bakit ganun? Parehas bayad. Di sila nahirapan. Diba? Pero ano bang usapan? The usual daily wage. So parang tayo, minsan nagrereklamo tayo, bakit yung iba? Ganito ang biyaya. Pero thinking about it, diba mas magandang umaga pa lang kasama mo na ang Diyos? Kesa dun sa mga taong hinire na, nung 5 o'clock na, siguro buong araw silang namumroblema. Ano kayong gagawin natin today? Naku, wala tayong kakainin today. Di ba yung umaga pa lang pumasok dun sa trabaho na yon? May peace of mind na, may kikitain kami today. Nakuha nyo? Yung lesson of the gospel earlier. And it ties up so much with the message today. So let's continue the story. So, Moses may have failed, but God is positioning someone else, Joshua, to lead the people. So ang sabi ni Moses kay Joshua, Deuteronomy 31 verse 7-9, be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you, He will neither fail you nor abandon you. Kaya po nakikita natin dito, una pa lang, inihahanda na rin ng Diyos si Joshua. Naalala niyo po kung kailan natin unang nakita si Joshua? Nung unang biyahe natin in the previous talk, saan? When 40 years ago, when Moses asked them to spy and look out at the promised land. Naalala niyo yung storya? Parang hindi, nakatulad. Naalala niyo? Yung sabi niya, tingnan niyo, maganda ba yun? Yung lugar na pupuntahan natin. 10 silang pumunta. Sabi ni Joshua, Lord, ang ganda. Malalaki yung mga ubas, yung lupa, mataba. Pwede tayong magtanim, aani tayo. Ano sabi nung ibang spies, yung 9 other spies? Sabi nila, sir, di maganda. May mga higante, nako. Malas lang doon ako. So ang nangyari, na-outvote si Joshua. So hindi sila natuloy sa promised land. So 40 years after, finally, eto na. Sabihin mo nga sa katabi mo, eto na. Eto na. Papasok na siya. At ito yung huling habilin ni Moses sa kanya, be strong and courageous. Siguro kasi, if you can imagine, teka, ikaw yung leader ko eh. Sa'yo namin naririnig ang Diyos, tapos ngayon ako na. Naramdaman niyo yun pag nililipatan kayo ng kapangyarihan, ng authority, ng position, kapag na-promote ka, ganyan. Diba? Always think, be strong and courageous because God will always be with you and will always be ahead of you. Inihahabilin na ni Moses si Joshua. So, anong reality and lesson that we can pick up from this? Here's this. I want you to listen to this very carefully. Our authority, power, influence, and wealth are all borrowed. One day, we have to let it go. And it is borrowed because God gave it for a purpose. Amen? Sabihin mo ngayon, Hiram. Tingin sa katabi. Sabihin mo sa kanya, Hiram. Sabihin mo sa kaya hiniram mo, bayaran mo na ako. Ganon. Baka may utang sa'yo yan. So, diba? Kasi pagka hindi, on the other side of it, si Moses kasi handa siya na ililipat na yung responsibility niya. On the other side of things, if you have power, authority, and position, always remember, even your wealth, it's borrowed. You cannot bring it to heaven. Diba? Meron nga daw tatlong magkakaibigan, binilinan sila nung namatay nilang kaibigan. Ang sabi nung kaibigan, 3 yung kaibigan niya, may doktor, may pare, at saka may abogado. So sabi niya, mga friends, itong 3 million pag namatay ako, gusto ko ilagay niyo sa kabaong ko. Kasi gusto ko yung dalahin. Sabi ng mga kaibigan niya, sige pre. So namatay nga yung kaibigan nila. So pagpunta doon, sabi nung pare, nilagay niya envelope,
sabi nung kaibigan doktor, nilagay niya rin. Yung kaibigan abogado, nilagay na rin. Nung pauwi na sila, nag-usap yung tatlo. Nag-aminan yung tatlo. Sabi nung pare, nako po, may charity kami. So nagastos ko yung iba. So bawas na yon, di na 1 million yun. Umamin din yung doktor, naku, may medical mission kami. Nagamit ko rin yung 1 million na yun. Merong konti na ibalik ko. Sabi ng abogado, pambihira kayo. Hindi nyo binalik yung pera. Di ba yun yung kahiling-hilingan ng kaibigan natin bago siya namamatay? O ikaw, ano bang nilagay mo? Sabi ng abogado, nilagay ko yung cheque. Worth 1 million. I-encash niya na lang. Diba? Hindi mo madadala yan. So one day you have to let it go because if you don't let it go, sickness or death will take it away from you by force. So you choose now how you would transition. Parents, are there parents here? Parents. Alam niyo po, na-realize ko yung pagiging magulang. Sobrang mas na-appreciate ko yung mga magulang ko nung nagkaanak na ako. Kasi hindi pala madali, no? Ako po ngayon, I'm a 3-year-old toddler. So, ang pinaka-challenge ko ngayon is the unlimited interruption. Alam mo yung may ginagawa ka, tatay, ganito. Tapos minsan, meron naman kaming house angel na taga-alaga sa kanya. Pero siya pa rin yung magpupumilit. Hindi, tatay lang, sasabihin niya. So, ako lang daw magpapakain. Kanina, nagpunta kami dito sa Feast because I also preach in the morning. Di pagbaba ng kotse, naka-car seat siya. So, naisuot ko na yung bag ko, dala ko na yung Bible ko, nakabukas na yung payong. Tapos sabi ko, uli ka na, pinapabuhat ko na dun sa nanay niya. Tapos biglang sabi niya, hindi, tatay lang. So alam niyo kung anong ginawa ko? Sinara ko uli yung payong, binaba ko yung Bible, binuksan ko yung car seat, kinarga ko siya. Tapos, minsan kaming may mga anak na toddlers, nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan ko. Ang lagi naming sinasabi, nakakapagod, no? Sino pong may anak na toddler? Nakakapagod, no? Maghabol, ganyan. Tapos kapag nagtatanong kami ng mga kaibigan namin na medyo may malalaking anak na, ang sinasabi naman nila sa amin, nakakapagod dong, sasabihin nila, mabilis lang yan. At totoo nga, parents, di ba? The days are long, but the years are fast. Di ba habang nangyayari sa'yo day to day, parang ang tagal. But the years are fast if you look at it. Kasi yung parang newborn stage ng anak ko, ang bilis lang. Pero naalala ko nung nangyayari siya, hirap na hirap ako. Puyat na puyat kami. Tapos naalala ko pa isang beses, sabi ng asawa ko, ipa-burp mo na yung anak natin. Antok-antok pa ako, pinapa-burp kong gano'n. Tapos nagtataka ko, ayaw. Tapos galit na galit yung asawa ko, sabi niya, mali. Alam niyo kung bakit? Ang dala ko pala yung unan. So parang gano'n ako kauntok, yung unan pala yung dala ko. So I realized this one thing. One day, I will have to transition. Diba? So one day, my daughter will not need me as much. So while she needs me this much, she needs my attention and time this much at this point in time, I will say yes. Because I believe that's part of my mission and my purpose. My parenthood is borrowed. One day, I will have to let her go out to the world. But while she still needs me, I will do it purposefully. Amen? Amen. Palakpakan natin yung mga magulang dito for doing all the work that you can, for all the sacrifices. Thank you, parents. So yan. So the other side of that is this, di ba? Overparenting is bad din. So eventually you have to let go. So, di ba? Kasi minsan, yung nanay ko naman 76 na yun, kasama ko rin yung ate ko, mga 50 plus na yun. Sinabihan ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, uy, ang haba-haba ng buhok mo, magpagupit nga na nga. Ang unang sumagot yung ate ko, sabi niya, ma, ilang taon na ba yung anak mo? 40 na yan. Hayaan mo na siya, malaki na siya. Parang dati, nung wala pa akong anak, natatawa lang kaming mag-ate. Tapos ngayon na nagre-reflect ako deeper on this talk, mahirap pala mag-let go. Di ba, parents? Mahirap mag-let go kasi, yung baby ko nga simula pala pinanganak yan, hanggang mag-college yan, hanggang kasama ko yung buong buhay ko. So para i-let go unti-unti. So paano ngayon pag may conflict between adult ka na, tapos medyo may edad na yung parents mo, always respect them. You need not necessarily follow what they are saying kasi kung may sarili ka ng diskarte. But do not lose that respect and appreciation. You can tell them, salamat po sa gabay ninyo. Salamat po, I will consider this. Pero salamat din po for trusting me. Dahil lahat naman po ng alam ko, natutunan ko rin dahil sa pagmamahal nyo. Ganun po ang pwede nyong gawin. Palakpakan natin si Lord. So let's relate, if you're leader of the company, it's the same. Huwag kang matreten kung meron ng mas magaling. Sa office nyo may mas bata, mas magaling sa'yo. Huwag kang matreten.
Although minsan nakaka-stress talaga dahil think about it this way, di ba? Because you need to raise up, especially if you're involved in the reason why that person is a better person. Di ba, huwag kang matakot i-transfer lahat ng alam mo at ng skills mo kasi yung mga mistakes na ginawa mo, hindi niya na magagawa. Because that's the mission, to turn over. Because the reality is this, there is no success without successors. Do you agree? There's no success without successors. Naalala ko po, because back in 2011, I was actively serving the campus missions. So we were building feasts like this in UP Diliman. So imagine 2011 yon, 2023 na ngayon, ilang years na yan? 12 years ago. So yung ibang mga student po namin noon that we get to mentor and minister to, yung iba po dyan ngayon nasa abroad na, yung iba dyan may doctoral na, yung iba dyan may master's degree na, yung iba working at top corporation. So minsan may ka-meeting akong isa. Back then, tinuturoan ko na rin siya sa finances. Sabi ko, mga 28 na ako nagsimula mag-invest ng maayos. Ikaw, mga 20 ka pa lang, nag-work ka pa lang, simula ka na. Alam niyo, nag-compute kami. Tapos nakita ko, sabi ko, pambihira. Yung retirement gain mo, doble ng kaya ko. Tapos parang sabi ko, libre mo na lang ako. Parang I realized that, ang saya pala. If you're transferring your knowledge to other people and you see them doing better than you. Because you know that you have made a difference in their lives. Tingin sa katabi, sabihin mo sa kanya, I'm happy to support you to where you're going. Amen? Amen. And the reality that we see also today in this story that we are reading in Moses is that no one is exempted from death. Diba? Can you look at the person beside you? Tingnan mo siya sa mata. Sabihin mo sa kanya, balang araw, mamamatay ka rin. Diba? Kaya kahit papano, dapat you have a mission ng topic natin today, diba? Diba dapat kahit papano, sumasagi na yan sa isip mo. Nung mas bata-bata ako, 20 years old ako, hindi sumasagi yan kasi parang ang lakas ko pa eh. Nung nag-30 na ako, tapos kailangan ko na ng mahabang tulog, tapos ngayon 40 na ako, sumasakit na ng konti yung likod ko, sabi ko, ba, totoo to ah. Totoo tong pagkakaedad ah. So sabi ko, kailangan planuhin ko na. So parang nakahanda na, paano ang panggastos pag namatay ako? Cremate ba ako o libing? Ganyan. So nagtingin na rin po ako ng mga funeral parlor. At may napili ako. May maganda silang promo. Itanong nyo sa akin kung ano. Meron silang promo, die now, pay later. Gusto niyo yun? Makasingil kayo. So, pinili ko tong funeral home na to, pero parang ayoko siya kasi baka ma-murder ako. Ayan ang pangalan, Butcher Funeral Home. Ayoko niyan. Meron pang isa, eto mas maganda. Nasaan ba si Brother JB nakaburol? Ang sasabihin nila, dun sa Resurrection. Resurrection Funeral Home. Gusto niyo na dyan? Parang mabubuhay ka uli dyan. Pero sa abroad lang daw sila pwede. So itong pinakananalo sa akin. Ito, Living Things. Funeral Parlor. Parang buhay na buhay lang, no? Meron silang parang natutulog lang package. Tingin sa katabi. Sabi mo sa kanya, oy, parang natutulog lang. Kidding aside, that is the reality that tells you life is borrowed. So what you have, what you own, your possessions that you have, so you must make a difference with your life. That is your mission. That's why you have a mission. So balikan natin yung story ni Moses. This is the time Moses is about to die. Deuteronomy 34 verse 5 to 8. Ang sabi doon, so Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab. Just as the Lord had said, the Lord buried him in a valley near Beth Peor in Moab. But to this day, no one knows the exact place. Moses was 120 years old when he died, yet his eyesight was clear, and he was as strong as ever. The people of Israel mourned for Moses on the plains of Moab for 30 days until the customary period of mourning was over. Napansin nyo, ilang taon si Moses? 120. Who wants to live up to 100? Taas ang kamay. Diba? Sino po ang may panggastos hanggang age 100? At 8% inflation. Diba? Parang binababa nyo na yung kamay nyo. Pero imagine, 120 years old, ang sabi doon, eyesight is clear. I could imagine, ngayon po dahil 40 na ako, nagsisimula na alam niyo yung magdodoble vista na yung mata mo? Yung kahit nakasalamin ako, hindi ko na mabasa. So parang sabi ko, eyesight clear, 120, strong as ever.
Walang sakit si Moses, mga kapatid. Pero why did he die? Moses died because he has already completed his mission. Di ba ang sarap nung ganon? Na yung pwede mong hilingin kay Lord, Lord, matutulog na lang ako. Pagtapos na yung mission ko sa buhay, huwag mo na akong gisingin. Wala na tayong hatakan sa ICU, wala na tayong ganito. That's why you have to discover your mission. Because God never designed life to be a vacation, but a vocation. Can you say that word? Vocation. Can you spell that word? Ito lang. So yan. So our suggestion is this. Stop pursuing happiness. Start pursuing fulfillment. Because you know what? If you pursue fulfillment, happiness follows. Ang sabi nga ni Mark Twain in his book, sabi niya, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. So tingin ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, nahanap mo na ba? Okay, nahanap na niya. Hindi yung partner. Nahanap mo na ba yung mission mo sa buhay? Nahanap mo na ba? Single people, who are single people here? Lakasan mo, single people. You want a tip? Do you want a tip for you to find the one for you? You want a tip? Parang ayaw nyo, no? Gusto mo? Yes. 3 M's. Hindi yung pizza, ha? In this order, you must seek your master, that is God, Jesus, mission, and then mate. Kailangan medyo alam mo na rin yung mission mo sa buhay. Kasi minsan, okay na kayo mate, pero hindi pala kayo aligned sa mission. One has to compromise. Classic example, magjowa kayo, matagal na. Tapos yung plano pala at mission pala talaga ng partner mo, mag-abroad. Ikaw ang calling mo nandito. So how do you settle it? Sometimes there's a compromise. Sasabihin ng isa, sige, iiwan ko ang buhay ko at pangarap ko para sa'yo. Let's go abroad. Tapos sa abroad, something unfortunate happens. Nagka-third party, pinagpalit ka. Ibabalik mo lahat yun. Sasabihin mo, iniwan ko ang buhay ko para sa'yo. Sumama ako dito. Mga pangarap ko, tas itong gagawin. Pero kung sa simula pa lang, nag-a-align na kayo, mahalaga yun. So your mission is important. Tingin sa katabi. Sabihin mo sa kanya, mission. Alamin mo ang mission mo. So 2 burning questions that you have to ask yourself. What is your mission? And the second thing is, how are you fulfilling that mission every day? Nung college po ako, doon ko na nagsimulang makilala si Lord. If you have heard my story, I came from a broken family. So I met God in a youth ministry during college. And I was actively serving already by the time I'm 5th year in engineering. So parang sumasagi sa isip ko, naku, Lord, tinatawag mo ba akong magpare? Ang nasa puso ko talaga, mga kapatid, gusto ko talaga mag-asawa. So yun, parang malinaw sa akin, gusto ko mag-asawa. So hindi ako nakatiis, tinanong ko yung chaplain namin, yung priest assigned to the students. So I was asking him, Father, how do I know if I have a calling for vocation and to be a priest? Sabi niya, tinanong niya ako, may strong calling ka bang naririnig to be a priest? Sabi ko, wala po. Gusto ko nga po mag-asawa eh. So sabi ko kay Father. Tapos parang sabi niya, if there's no loud calling, then it must be clear that the default will, as with everybody else, is for you to raise up your own family. Ganun po yun. So kapag wala kang naririnig pa at medyo gusto mong magsimula ngayon, nasaan ka sa mission mo? By default, if you're a father, or if you want to have a family one day, that's part of God's calling and mission for every one of us. Diba? Sinabi niya yun sa Bible. So, ang maganda sa akin, discovering it now, I realize it's really aligned to my calling and mission. You wanna know why? Ask me why. Because we come from a generational sin of broken families. Lolo't lola ko, broken family. Yung nanay at tatay ko, ganyan. Yung mga kapatid ng nanay ko, yung mga kapatid ko, ganyan. Tapos yung before pa ng lolo't lola ko, mga broken family din. So now, by the grace of God, I'm happy to say that I have met God and I have an okay family now. Amen. God is good because I know this is my mission and the cycle stops with me. Can you say that to yourself? The cycle stops with me. That's why God called you to be here today. Because He wants to send that mission and purpose in your life. Na kung anumang kaguluhan ng pamilya nyo, anumang failure ng mga people in your family in the past, that God can work that around so that the cycle can stop with you.
So let's continue the story. So somewhere in the middle of Deuteronomy, eto na yon. Moses promised, eto na yon, yung promise na kay Joshua. Deuteronomy 18 verse 15, ang sabi doon, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your fellow Israelites. You must listen to him." Si Joshua yan, kilala na natin, binasa natin eh. And towards the end of the book, this is what is said. Ang sabi sa Deuteronomy 34 verse 9. Deuteronomy is up to chapter 34 already. Ang sabi doon, "Now Joshua, son of Nun, was," hindi Nun na N-O-N-E, N-U-N, "was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hand on him. So the people of Israel obeyed him, doing just as the Lord has commanded Moses." So parang happy ending na, okay na. Moses cannot enter. Someone was raised up. But ang nakakatawa dito, if you go to Deuteronomy chapter 34, verse 10, ayan no? And this has also, dulong-dulo na to. Biglang cliffhanger tayo. Alam niyo yung parang Netflix, yung patapos na episode, tapos, ba't ganito may conflict or bitin? Tapos, hindi mo na mapipigilan si Netflix kasi meron na doon next episode. Kahit ayaw mo, biglang magpe-play. Ayan, puyat ka na. Ganon. Ito wala. So parang bitin, pero wala. Ang sabi doon sa last, "There has never been another prophet in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face." So parang in a way, it was saying, Joshua doesn't measure up. So who will lead the Israelites? Diba? If Moses failed also. Alam niyo kung sino? Brother Alvin will end this story so that you'll discover what happens next. Namatay si Moses. 120. Pero doon ba natapos ang kwento? Hindi. Kasi centuries after, nagpakita uli si Moses. How about that? Let's read. You're familiar with this story of the Transfiguration? Pakita natin. Ang Panginoong Jesus na ay nasa lupa, siya ay nangaral, at bago siya ipako sa krus, nagpakita ang dalawang Old Testament figures, si Elijah at si Moses. Basahin natin, Matthew 17:2-3. "As the men watched, Jesus' appearance was transformed so that his face shone like the sun, and his clothes became as white as light. Suddenly Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus." Alam niyo, ito lang po ang simpleng-simple at obvious na gusto kong sabihin sa inyo. Namatay po si Moses, pero pumunta siya sa langit. Obvious, no? Pero bakit kailangan kong sabihin ito? Tanong niyo bakit? Kung wala pong langit, kung walang Diyos, walang katuturan ng buhay. Diyan tayo magtatanong na bakit yung mga magnanakaw, mga masasama, sila pa yung lalong nagtatagumpay, yung mga mabubuti, yung mga ano sila pang... Wala pong justice talagang makikita dito sa mundo eh. Bakit ang bait-bait niya? Ba't siya nagkasakit? Yun ang daming bisyo, yun ang lusog-lusog. Bakit di siya tamaan ng kidlat? Bakit minahal ko naman siya? Tapat ako sa kanya, pinagpalit niya ako. Ginawa ko naman lahat. Pakanta-kanta pa kami ng "It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig." Yung pala yung kantang yun eh. "I'll be waiting in Manila kahit hindi ka babalik." Yung pala ugot nun. Iniwanan mo ko sa ulan. Life will not make sense kung dito lang matatapos ang buhay. Are you getting me? Kung walang Diyos, walang katuturan. Kaya salamat na lang tayo dito sa feast. Tayo mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, naniniwala na mahalaga ang buhay, pero hindi lahat natatapos dito. Meron pang naghihintay na buhay na walang hanggan. Kasi posible, sabihin nyo, posible, na mukhang bigo ka dito, pero tagumpay ka sa buhay na walang hanggan. At posible, sabihin nyo ulit, posible,
natagumpay ka dito sa daigdig, pinalakpakan ka, yumaman ka, sumikat ka, pero pagkatapos, doon ka nagdudusa sa kabila. Ano ngayon ang gusto mo? Hindi ko naman sinasabing dapat magdusa tayong lahat dito dahil sa kabila naman, mali ding theology yun. Kasi may sinasabi din sa Biblia na, hey, I believe that I can see the goodness of the Lord in the land of the living. Kaya we also work hard that dito pa lang kita na natin ang langit. Pero hindi natin totaling makakamit dito. Kaya si Moses, ayun, sinabi ni John Ben, hinatid niya si Joshua, pero actually, alam niyo kung sino ang nasa bandang dulong pinaghahandaan nila? Tanong niyo sino? Si Jesus. Moses was a comma. Everybody say comma. Hindi siya period. Kaya kung titignan mo lang kay Moses at tapos na yung kwento, madidisappoint ka. But no, it was a comma. Even Joshua, even David, hindi pa tapos ang kwento dyan. Dahil yan, magkakaroon ng fulfillment pagdating ni Jesus. Nasa Kanya ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito. Palakpakan natin. Kaya, what you think is a period is only a comma. Tandaan nyo yan. Kasi sa buhay natin, yun nga, pag life doesn't make sense, ito sasabihin ko sa inyo, balang araw. Sabihin nyo, balang araw, lilingon ako, at sasabihin ko, kaya pala. Ako, dami nangyari sa buhay ko, para si John Ben, tulad din nyo din. Hiwalay din magulang ko. Talagang nagtanong ako, grade 4 pa lang ako, ba saya-saya namin ah. Holding hands pa kaming pamilya, nagsisimba linggo-linggo, okay kami, bakit naghiwalay? Dami nangyari. Nung high school na ako, okay na sana ako, kahit wala ang tatay, bigla ako nagka-epilepsy. Malusog naman ako noon, sikat pa ako noon, pakanta-kanta na ako noon, bigla ako nangisay, bumula bibig ko. Tawag sa akin noon, si Rocker, uy, sikat na sikat ako. Nung bumula bibig ko, tawag sa akin, uy, si Kisay, nangingisay na naman. For 5 years, uminom ako gamot para magamot. Tatanong ka sa Diyos, bakit Lord? Bakit ako bila nagkasakit? At umandar ang buhay ko, ang dami mga bakit. Bakit Lord? Magbabalikan na sana ang mami at daddy ko na magbabalikan, namatay ang daddy ko. Bakit? At nung ako na magkaroon ng pamilya at nagkaroon na nga ng pamilya, ang saya ko. Buo na ako ang bubuo sa pamilya ko na hindi na buo. Your family now actually is your hope from your family before. You can make it better. Pero nung nabuntis ang asawa ko, kambal ang anak namin, wow! 4 agad kami. Paglabas, parehong patay. Kaya yung pangarap ko na mabuo ang pamilya, umpisa pa lang, hawak-hawak ko, hindi humihinga. Yun ang malaking bakit. Anong naging kasalanan nila? Ang daming mga tanong. At ito sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng tanong may sagot. At pagkatapos ng ilang taon, nagdalang tao ang asawa ko, lumabas si Ayo, nabuhay, woohoo! Buong-buo na ang buhay ko, go na ako! Ay, sumikat na ako, naging singer pa ako ni Freddy Aguilar, nakilala na ako ni Bo Sanchez, at nung eto na ako naman ang mamamatay. Dinudugo naman ako. Mayroon daw ako mga tumor sa bituka. At sabi, baka 6 months to live. Mamamatay na ako. Pero ano nangyari? Tanong niyo, ano? Hindi ako namatay. Obvious ba? 27 years ago na yun eh. Pero katakot-takot na dinugo ako noon, nag-resign ako sa pagtuturo, lumalis ako sa showbiz. Nasa showbiz ako dati. Iniwanan ko lahat. Pero gumaling ako. At sinabi ko kay Lord, gagaling din naman pala ako. Bakit binigyan mo pa ako sakit? Pero ngayon, pag lumilingon ako sa lahat na nangyayari sa buhay, wala yung magulang ko, matay. Sabi ko, kaya pala. Kaya pala. Hindi ko alam lahat ng sagot eh. Hindi. Pero naghiwalay ang mga magulang ko, nag-asawa sila, karoon ako ng mga kapatid sa ina, kapatid sa ama. Parang multi-leveling yan eh. May right wing, may left wing.
Hindi ko alam ang dahilan, pero ang alam ko, dahil nagawalay sila, nagkaroon ng mga anak, at yung mga kapatid ko, whether right or left, mahal na mahal ko. Hindi ko alam kung bakit namatay na akong 2 anak, pero ang alam ko, may 2 anak ako ngayon na buhay. At hindi ko alam bakit ako nagkasakit ng gano'n, na halos patayin ako ng sakit na yon. Pero ang alam ko, kung hindi ako nagkasakit, hindi ako nadala sa Diyos. Hindi ako nakita ni Bo Sanchez. Kaya pala. Ngayon kapatid, kung mayroon kang pinagdadaanan sa negosyo mo, bumagsak, sa jowa mo, iniwan ka, kasakit ka, at hindi mo alam ang sagot, hintay ka lang. Kama lang yan. Bandang dulo, paglingon mo, kaya pala. Tumayo tayong lahat. Sa pagtayo niyo po, paborito ko ito. Romans 8:28. We know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Lahat ng bagay, may dahilan, may layunin, may misyon. Kahit na inaakala nating masama, o pangit, o masakit. Alam niyo ano yung smog? Ako nag-research dahil nag-suspending kami ng klase. Nasa Dumaguete ako, kinakabahan ako, baka zero visibility. At yung VOG, di ba? Yung volcanic fog o volcanic gas. Wala naman doon kinalaman nyo sa smog sa Metro Manila, na smoke and fog, di ba? Pero parehong toxic. Di ba? Kaya tayo naka-face mask ulit. Kakasakit tayo sa baga niyan. Pag tayo lumabas, nag-suspend ng mga klase. Pollution yan eh. Both volcanic, natural, or human pollution dahil daw sa mga fumes. Yan. Alam niyo kung anong pwede nagtanggal niyan at makakapagtanggal niyan? In-interview si Secretary Renato Solidum ng DOST. Ano po ang maaaring makapagtanggal niyan? Well, natural namang mawawala yan. Pero malaking tulong makakatanggal niyan. Alam mo kung ano? Tanong niyo ano? Malakas na ulan. Malakas na hangin. Di ba ayaw natin ng malakas na ulan? Papa, ayaw natin ng bagyo. Ayaw natin malakas na hangin. Pero bakit pinahihintulutan ng Diyos yung mga malalakas na hangin at malalakas na ulan? Napansin nyo, ayaw natin ng bagyo, pero pagkatapos ng bagyo, lumabas ka. Doon pinaka malinaw ang kalangitan. At kaya nawala itong smog na ito, I'm just guessing. Pero sa amin sa Bulacan, umulan talaga ng malakas. At pagkatapos ang ulan ng malakas, at humangin ng malakas, nawala yung dilim sa langit. Luminaw. Kapatid, minsan kailangan binabagyo ang buhay natin para tanggalin ang dilim. Para tanggalin ang mas toxic. Bakit bumagsak ang negosyo mo? Bakit di na-workout ang love life? Bakit hindi mo mapaliwanag? Pero balang araw, yung bagyong nangyayari sa iyo, babalikan mo, magpapasalamat ka. Yan pala ang nagtanggal ng tunay na balakid sa buhay mo at naging mas malinaw ang layunin mo sa buhay ngayon. Hindi lahat may kaya pala. Makikita mo lang ang kaya pala if you're living God's purpose. Everything will work for the good to those who love God and are called according to His purpose. Hindi mo pwedeng sadyain ang mga masasamang, papatayin kita! Balang araw, malalaman ko, kaya pala. Hindi, sinadya mo yun eh. Pero yung talagang mga nangyari sa buhay mo, kabila ng iyong pagsusumikap, minalas ka, bumagsak ka, iniwan ka, balikan mo yan. Balikan mo yan. At doon mo masasabi, I stood my ground, bumangon ako, nagpatuloy ako, minahal ko ang Diyos, at tinupad ko ang layunin niya para sa akin. Tinupad ko ang misyon ng Diyos para sa akin.
with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.